Boss Aratilis, bakit 'di ba inalisan na ng power sila Gatchalian ng SC? Bakit hindi ba sila pwede kasuhan sa ginawa nilang pag-lockdown sa Senate? Ganito po 'no, para ako po hindi po ako mahilig sa mga fake news. Ang pinagpasyahan po ng ano, ng Supreme Court, sabi nila binasura po nila yung reklamo ni Tayam, kasi teacher si Tayam, eh. Nireklamo ay binasura nila dahil wala pong identity, legal identity si Tayam doon po sa kinakaso niya. Hindi naman po siya apektado, eh. Ibig sabihin po, kung kayo po ay, kung kayo po ay, wala pong pakialam sa kaso, hindi po kayo apektado, wala po kayong karapatan na kayo magreklamo, okey? So yun lang po yung ano, binasura nila. So hindi pa po sila nakakarating dun sa laman. Ang gusto kasi ni Tayam, ideklara ng Supreme Court na nasa quorum yung 12. So hindi po nakarating dun, yung identity, legal identity muna ni Tayam. Bakit ka nagrereklamo? Kaano-ano mo ba 'tong mga 'to? Parang gano'n. Maapektuhan ka ba nung hindi siya affected, eh. Kung dineklara ba na may epekto ba sa'yo yung, pagdedeklara nila na sila ay nasa quorum, yun. Hindi po pa talaga dun sa tama ba na yung 12 ay quorum o 13 ang quorum, wala pa pong gano'n. Wala pong nagreklamo pa ng gano'n. Hindi pa po nakarating yung pagpapasya sa gano'n. Kahit po, hindi po ako mahilig yung sa ano, eh, yung porket hindi naiintindihan ng marami, bobolahin ko. Okey, Kapunan at Llamas, hindi niyo na kailangang magsalita para magpatawa. Humarap lang kayo sa camera, shoot na katawa-tawa pa. Correct. Wala kayo kasi magsumikap na na mag-effort pa, 'di ba? Mas okey magpaliwanag si Kapunan. Okey na, wala naman pong problema, sabi ko nga magaling po 'yan si Kapunan. Ang problema ko lang sa kanila, hindi po porket magaling, magaling na rin magpatawa. Sabi ni Coach Yeng Guiao sa Gilas Players na magaling kayo maglaro sa PBA pero pagdating sa international lampa kayo. Ganon din yung mga SC Justices, magaling lang sa Pinas, sa international mga lampa. Hindi naman po nila kinakailangan mag-international, eh, dahil pam-Pilipinas lang naman po sila, eh. Okey, parang yung kay Palsis, nag-file sila sa Supreme Court about same-sex marriage noon pero denied dahil hindi naman sila magpapakasal or affected. Yun po yun, eh, kinakailangan po apektado ka nung kaso na kinakaso mo, hindi po parang kunwari pamilya na, away ng pamilya, hindi po pupuwede nakita mo lang ikaw na magrereklamo, 'di ba? Dapat yung apektado po yung magrereklamo dapat. Yun yung maganda na pinaliwanag ng Supreme Court. Sagot ko na rin po 'yan kasi dito maraming pilosopo, eh. "Badong alam mo pala na mali 'yan, bakit hindi ka magreklamo?" Ang sagot ko lang dati, "Putya wala akong pambayad ng abogado." Irereklamo ko, eto na nga ginagawa ko, ine-expose ko na nga yung mga mali, eh. Tapos sasabihin niyo pa magreklamo ko sa kaso? Alam niyo ba kung magkano mag-hire ng abogado? Parang yung mayor na nagwawalis, correct. 'Di ba may mayor nga pala na nagwawalis. Mukhang sa mga bugok, magandang gawain yun, "Hoy, ang galing niya nagwawalis." Putya kung mayor ka, mas may magagawa ka kung nasa opisina ka, nagpaplano ka, nagme-meeting ka, kaysa ikaw mismo yung nagwalis. Utusan mo yung mga magwawalis, walisan niyo yung buong paligid.
Mas effective yun kaysa ikaw mismo yung nagwawalis. Batas ay umiiral na sa Pilipinas. Dapat mapanagot ang ICC kung napatunayang nanikil sila ng pera. Nanikil sila ng pera galing sa nakaw na pondo. Managot nang may kaso sa Pilipinas. Ang problema Nanette tama naman yung sinasabi mo managot na may kaso. Ang problema, ang mga nakakasuhan Nanette, 'di ba? Yung ikaw yung nag-expose katulad nung 18 Marines, ikaw na nga nag-expose ng katiwalian, ikaw pa nakasuhan. Dapat ang panawagan, managot yung mga magnanakaw, managot yung mga totoong tirador. Body buds, papansin yung teacher tayag, kaso ng kaso, kung kani-kanino laging binabasura. Nakarami na yan sa Supreme Court. Search nyo nga kung ilan na yan. Crazy Brook, de unknown. Boss, tama bang tawanan ang casualty sa isang trahedya dahil sa pagiging high ni Bim sa interview? Tawa nga ako ng tawa nun, pero ako, iba naman yung pick up ko doon kahit ako matatawa nun kasi trahedya, di ba? Tapos biglang parang may bubong na matatanggal. Nakakatawa naman po talaga yung sitwasyon. In fairness naman, kahit ako siguro tawa ako ng tawa Ah. Ang daming kaso nila, may plunder, malversation, construction, obstruction of justice, fugitive, campaign donations na undeclared, confidential funds, bagong Pilipinas na talaga. Correct. Kung sino po yung mga lumalaban sa katiwalian, sila po ang panay kaso. Lahat yan, binanggit nyo. Kaya nga natin sabihin kung sino-sino yung mga yan. Si Marcoleta, may plunder, malversation, obstruction of justice, si Robin, fugitive, si Bato, campaign donation, si Marcoleta, confidential fund, si BP Sara. Pero yung mga totoong magnanakaw na may jet, merong sangkatutak na mansyon sa Forbes Park. Alam niyo po sa Forbes Park, pera biro po. Pinakamura po dyan, bilyon. Lahat po ng bahay at lupa dyan, bilyon. Thank you very much sa $10. Sir Bads, kung lockdown na naman ang BRC at work from home na naman ang empleyado ng Senate, yung bang mga janitor work. Tanong lang po yan ng friend ko. Work from Tsaka, tama no, janitor work from home. Sir, work from home po ako. Ano ba trabaho mo rito sa Senate? Janitor po. Ang laki ng nililinisan niya sa Senate Puta, bahay niya, lit lang. Isang oras lang, malinis na agad work from home yan. Baka pati yung mga bantay ng Senado, work from home din. Pero tignan niyo po Eto, naalala ko lang bigla. 'Di ba, alam ko mga tulfo yung kumakantyaw niyan Kinakantyawan nila yung gusto na isama si Bato sa yung teleconferencing, 'di ba? Alam ko isa sa tulfo yung nagsabi nito na, "Ang hirap naman yan, pumapasok ang lahat tapos yung ang laki-laki ng sweldo na senador work from home." 'Di ba kinakantyawan niya yan? Sabay ngayon puta work from home sila lahat. Tsaka yan po pagpapakita na walang buto si Gatchalian. Ang kolorum na si Gatchalian walang buto. Lutasin mo, ikaw ang nagpapanggap na Senate President Acting Senate President, lutasin mo. Kung merong problema, ganun po ang pinuno. Ang tunay na totoong magnanakaw, nagtatawanan lang mga bangagyawa. Yung big fish, paturo-turo lang.
Nakakatawa talaga 'yan 'no, natatawa talaga ako, eh. Tignan niyo po lahat po ng dalaw ni BBM, nagtuturo po 'yan, nagturo sa gawa nga kayo ng gano'n, nagturo sa Naga, nagturo sa gan'to, nagturo sa Baguio, lahat po turo lang. 'Yun po yung description ni Auntie Claire na nagtatrabaho, nagtuturo. Ang legacy ng admin na 'to ay mga nakasuhan nila sa cyber libel. Iba talaga kapag takot sa sariling multo, laging praning. Magiging santo papa na ba sa impyerno si Joel the 13th? Yung big fish paturo-turo lang, 'yan. Kaya yung iba sa ibang bansa bumibili, 500 million lang, may bahay ka na, citizen ka pa. 500 million. Boss, ilang taon na nakikinig si Senator Marcoleta sa'yo? Hindi ko sabi niya nung ano raw, eh, talagang tinitignan niya raw, nakikinig siya ng konti, tapos minsan daw natutuloy-tuloy niya. Sabi niya sa akin nung nagkaharap kami. Minsan 'pag may kausap na siya, titigil niya muna, tapos busy na siya. Kumbaga 'pag meron lang chance, hindi katulad niyo na araw-araw kayo narito. Okay, Boss Buds, yung obstruction of justice po ba ay war crime o crime against humanity para patulan ng ICC? Pananakot lang po nila yan. Nananakot lang sila lahat, eh. Dumami nanood sa'yo, boss, magmula nung brinodcast ni Senator Marcoleta na nanonood siya sa'yo. 'Di ba? Maraming salamat po, Senator Marcoleta, sa promotion. Ano yun, libreng promotion sa channel ko yun, di ba? Dami nanonood dun sa saganang mamamayan, eh. Ano kaya po ang sariling interes ni Gatchalian? Aba, alam niyo po yung pagiging Senate President, kung kayo po senador, na si Lito Lapid lang po ang, ang alam ko pong hindi nangarap na maging Senate President. Ang tindi mo naman, pinuno, kung mangangarap ka pa na maging Senate President. Ano kaya po ang yan, kaya po yan yung sariling interes, yung pagiging Senate President po, putya wala na pong lalaki sa interes na yun, yung ikaw maghangad ka ng kung ikaw ay senador, lahat po yan nangangarap na maging Senate President. Lalo na kung nagtagal ka na sa Senado. Yun na po yun, yun na po yung personal interest na yun. Yung perks po ng pagiging Senate President, hindi po matatawaran lang na salapi. Minsan po sa mga maraming pera, hindi na po ewan ko, yung kontento na sa pera, hindi na po pera, eh, yung prestihiyo naman, narito ka na rin lang. 'Di ba gano'n naman yung mga tao na kung halimbawa kami sa pagba-vlog, lahat po kami nangangarap na, yung kilalanin ka, maihilera ka kalabanat bay, yung gano'n ka maging kapopular, lahat po 'yan, eh. Yung iba naman mas mababa sa amin yung mga views, nangangarap naman sila na hakbang-hakbang din, eh, 'di ba? Na maging kaparehas ni Badong Aratlis, ni Bisdak, mga gano'n. Gano'n po talaga yung mga tao po na ano, na may mga kakayahan naman, nangangarap po 'yan kahit po hindi monetary. Boss, seryosong tanong, sang-ayon ka ba sa panawagan ng grupo ni dating Congressman Paras at Ka Eric na kailangan ng tumayo at sumama sa malaking pagtitipon si VP Sara dahil she own something to the she owe something to the Filipino daw? Alam niyo po, si VP Sara kahit hindi po sumasama sa mga rally o kung saan, talagang symbol na po siya ng iba yung ginagawa ni VP Sara, eh.
Mas ako, sa tingin ko, 'yan yung papel ni VP Sara, sagutin yung mga bumibira sa kanya. Kumbaga kanya-kanyang role, 'di ba? National level yung role ni VP Sara, eh. Yung, propaganda ng kalaban ni VP Sara, yun yung sinasagot niya. Sinasagot niya yung mga bira sa kanya, yun lang talagang ano na tayo kasi hindi po alam niyo, tapatan tayo. Hinahanapan nga ng butas si VP Sara ng mga kalaban niya, 'di ba? Yun ngang walang kabutas-butas na, confidential fund, yung mga walang kabutas-butas na, ah, ano pa ba yung mga inano sa kanya, mga nireklamo sa kanya, pati yung pagbibigay ng pondo kay ano, kay sa kanyang attorney POA, yung pala 5,000 lang. Iyon yung sinasabi natin na kung siya po meron pa dati siya nireklamo pa siya na ano, eh, na yung sumama siya sa may nananawagan ng Marcos resign. Nakita lang po siya ro'n, ginagawa ng issue. Ano pa yun, siya yung mamuno diyan sa malaking protesta. Talagang hinahanapan po ng butas si VP Sara. Si VP Sara, okey na po siya na sa tingin niya 2028 talaga yung practical practical lang si VP Sara. Sa 2028 malaki yung tyansa niya maging presidente ng Pilipinas. Bakit mo bibigyan yung kalaban mo, 'di ba, ng chance para ka butasan? Butas-butas na nga si VP Sara, eh, kumbaga, ah, iba yung kalaban na 'to, eh. Hindi po sila simple. Kaya kung ano man yung panawagan nila, wala namang problema dun, yun yung naiisip nila. Pero ako po, ano talaga, eh, 'di ba, yung, bakit mo bibigyan yung kalaban mo ng armas laban sa'yo? Yun yung sa'kin, eh. Yun yung sa'kin. Mabigat yung kalaban ni VP Sara, eh. Pero ma-survive niya hanggang manalo siya rito sa impeachment. Maraming laban si VP Sara na mahirap mahirap ano. Kumbaga sa'kin preservation lang ni VP Sara sapat na, eh. Ma-preserve niya lang yung sarili niya. Manatili lang siya na alam niyo yung sinasabi ko? Okey. Sabi hindi pwede online attendance, bakit nag-work from home ang Senate? 'Pag administrasyon senator pwede pala work from home. Paano na yung na-post ni Erwin Tulfo na halimbawa yun si Erwin Tulfo nga pala yun. Kursunada ni Senator Marcoleta yung tao mong pang-asar daw, sabi niya. Hindi ko rin po alam kung ano yung tawa kong pang-asar, eh. Sa DepEd bilyon yung in-insert kaya nag-resign siya. Siya ang naglabas ng mga kurakot sa gobyerno. Siya po yung nag-expose diyan kay Martin tsaka kay ano, eh, na sila yung may control ng budget, si Martin tsaka si Saldico.